So ayan mga kaagre, ito na yung development ng ating inisprehan ng ating fast grow. So 28 days na to siya ngayon. Kita mo yung development, nag-spray tayo ng 20 days. So 8 days. So kita natin yung kanyang dahon ay napakaganda po. Kasi ito ang importante mga kaagre sa palay. So yun nga, yung pag-control natin ng abono ay talaga makikita natin yung kanyang epekto. So neutral yung kanyang kulay. Kung makapapansin yung mga kaagre, yung mga huli, ayan, huling-huli yan, pero humabol, so magiging pantay. So makikita natin dito mga kaagre, 20 days pa lang siya nung inisprehan natin ng fast grow. Ngayon ito na yung nagiging development. Ang kagandahan nito mga kaagre ay yung pagbawas natin ng malaki bigla sa abono. Pero kung hindi mo patansyado, pwede man namang paunti-unti na bawasan yung paggamit ng abono, kasi pag binigla din natin mahirapan tayong ma-adjust. Okay lang sa mga sanay na sa paggamit ng foliar. So apat na application to bago maka-harvest. So ibig sabihin gagamit tayo ng fast grow 20 days simula nung pagtanim, transplant man yan o sabog, ibig sabihin direct. So 20 days, and then pangalawang application natin is 40 days, and then sunod na application natin ay yung budding stage, at saka panghuli yung milking stage, yung nakayuko na siya. So mapapansin nyo mga kaagre, ito ang ideal na kulay ng ating palay, ganito. So hindi siya masyadong dark, nagtitimpla sa yellow green. So at makikita mo naman yung development, at saka yung insekto hindi masyadong umatake dahil doon sa taas ng kanyang resistensya. Kasi nga yung foliar ay may mga element din na wala doon sa abono, kaya binalance talaga natin. So ito yung technique mga kaagre. Kung gusto mo talagang kumita sa pagpapalay, so number 1 dyan, yung tamang application po. So hindi kailangan ng sobrang mahal ng mga chemicals, lalong lalo na sa mga pang insekto. Monitorin natin kung kailan tayo pwedeng mag-spray. So may stage by stage yan, depende doon sa chemicals, sa tapang ng chemicals. Kasi may cypermethrin, mga lambda, metopil, yun yung mga active ingredients. Kung ano yung nakikita natin na kailangan nating i-apply sa kanya, yun, hindi kailangan yung sobrang mahal. So kung mapapansin nyo mga kage, ngayon wala masyadong insekto. So hayaan muna natin, kasi nga man panatag naman yung loob natin dahil doon sa kanyang resistensya na mataas, dahil doon sa pag-spray natin ng foliar. So ibig sabihin mataas yung kanyang immune system. So yung palay lalaban at lalaban katulad ng tao. So sa stage niya na 28 days, so hintayin na lang tayo ng ilang days para makapag-spray, makapag-abono tayo, and then follow up na naman tayo ng spray hanggang 40 days budding stage at saka milking stage. So yun lang naman yun, 4 na application sa palay. Ang kagandahan doon, malaking pagbawas natin sa abono at maganda yung ating palay. So ibig sabihin panatag ka. So hindi mawawala yung monitoring mga kaagre. Kailangan nating monitoring yung monitor. Gaya nito, malinis palagi yung paligid, pilapil. So ayan, may damo, nakikita tayong damo. Yan talaga sacrifice natin yan natanggalin. Kasi ito malaking malaking sagabal to sa development. So, pati damo, ang taba. Kumain ng foliar. So lagay natin sa pilapil kasi matutuyo lang yan. So ganun lang ang pagpapalay. So kailangan ng matinding monitoring. So update ko kayo mga kaagre, kita mo. Update ko kayo mga kaagre sa pangalawang application natin, kasi 35 days bigay ako ng konting abono. So ibig sabihin ang ibibigay na natin doon may potassium na abono. So yung dati kalahating sako, ngayon 1/4 na sako lang ibigay natin, and then after 5 days ng pag-abono natin, pag 40 days niya ay magbibigay tayo ng foliar kasama na yung insecticide doon. So ilang days na lang. So kailangan pa rin natin monitorin, kasi may adjustment pa rin tayong gagawin, kasi hindi natin alam na may mga umatake na mga insekto na hindi natin alam sa ngayon. So may mga flies na nga tayong nakikita. So tingnan natin yung mga adjustment na pwede natin gagawin. So hanggang maani ito mga kaagre, i-update ko to sa inyo kung ano yung kaibahan sa technology natin o sa pamaraan natin, kung kikita ba tayo. So ito yung ating update sa ngayon, ito yung ating palay. So ayun mga kaagre, maraming salamat, at ayun, kunting pasilip lang para naman sa ganun magkaroon tayo ng kunting idea. Hindi kailangan ng maraming abono, hindi kailangan matitibay na chemicals.
Timing application, tamang application. Doon tayo kikita sa pagpapalay. So ayun, maraming salamat. Maganda araw mga kagri. Mabuhay tayo mga farmers.